Kamusta mga tol? Aba, eto daw mga tol si Jared McCain, Pilipino daw siya. Totoo ba yan? Abay, tirahin natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, rookie to ng 76ers mga tol, no? 20 years old, 6'3 lang. Aba, medyo maliit, no? Pang Pilipino yung height eh. Pick number 16 sa nakaraang draft at TikToker to mga tol, ha? At recently, sinabi nga niya, meron daw siyang Filipino lineage. Mga 10% lang naman daw eh. Pero kahit na, ino-honor pa rin daw niya yung lineage niya. This season, rookie season niya, nag-a-average siya 16.5 points, 2.4 rebounds at 2.7 assists per game. 44.9% sa field goals, 37.4% sa 3 points at napakataas 92.2% sa free throw. Hanip eh, no? Siya ang number 1 sa lahat ng rookie sa scoring at siya rin yung meron pinakamaraming 3 points made at 3 point attempts per game. At siya rin syempre yung number 1 sa free throw, napakataas niya, 92% eh. Yung mga best games siya so far, eto, laban Charlotte Hornets, 27 points, 3 rebounds, 2 assists. Laban naman sa Cavaliers, career high siya dito ha, 34 points, 2 rebounds at 10 assists naman. At laban naman sa Brooklyn Nets, 30 points, 5 rebounds at 3 assists naman. O, ito yung laban sa Hornets ha, wala si patay gutom dito mga tol. Kaya yan, si Jared McCain yung umaatake sa pick and roll tuloy, biglang tumigil, jumamper, patay ka dyan. Isang style niya yan mga tol no? Yung iba kasi ang ginagawa nila, sasalaksak sila ng bilis, tapos bigla silang pupulap na lang, diba? Siya ganito hindi ka bilisan yung salaksak niya tapos bigla siya titigil muna. Hindi biglang pull up ha. Meron po sa sandali Yan patay ka dyan. Marami siyang ginawang ganun mga tol. Ayan pa sa tingnan mo Pero this time, meron tulak. Kaya kita niyo ang gulang Doon na naman sa may elbow jumamper. Patay na naman yan. Yan mga tol, kung gagaling siya sa ganyang kalayos, may free throw ha. Style DeMar DeRozan tsaka Kawhi Leonard yung ganyan, diba? Tingin ko magtatagal talaga siya sa NBA kapag gumaling siya dyan. At yung napansin ko, marami pagkakataon talaga. Siya palagi na sa pick and roll dito Ayan, iniskrin na siya ni Drummond. Nanggugulang pa muna Nice, Pinoy layup. Patay ka dyan. Okay din mga layup ito mga tol ha. Hindi pa nga lang talaga ganun ka-consistent. Pero okay na naman Ayan, tingnan mo, ganyan Steve Nash, sexy layup. Pasok na naman. Pero bakit nasabi kong hindi consistent? Kasi mga tol, marami akong nakita na ganyan layup niya. Ayan bahala si Lord. Persado, yung tungkab na nga. O yan pa, tingnan nyo nila mabuti ha. Well, rookie pa lang naman to mga tol So pagbigyan muna natin to ngayon. Yung isang rookie, hype na hype ng mga tao. Nasa G-League na ngayon. Kahit nasa G-League, hindi makashoot Kaya ito talaga si Jared McCain mga tol. Talagang may galaw to. Skill talaga to. Kaya nga 16 pick siya sa nakaraang draft. And crossover, sabay layup pasok yan. O yan pa, isa, isolation naman siya dito. Binabantayan nila Menable Ball Nice behind the back. Nakabela, lumayup. Ayan, tingnan nyo, diba? Walang tinamaan yung layup At sa katutak na beses tumira ng 3 points to mga tol. Kaya sabi ko nga kanina, diba? Siya ang number 1 sa 3 point attempts per game. Iniskirin galing sa corner, nakita ang bakal, open niya, portrait, patay ka dyan. Pero okay naman yung 3 point percentage niya ha, 37.5% this season. Okay na yung ganyan percentage. And drive and kick out sa kanya, open niya, portrait, patay ka dyan. Ay, meron pa palang isa. Eto, paubos na yung oras, third quarter. Ang dami na sumalubong sa kanya portrait, patay pa rin yan. At meron din siya mga tinirang 3 points galing sa mga pick and roll. Ayan, under the screen ng depensa. Ang ganda ng screen no? Kita-kita tuloy yung bakal, portrait, tungkab naman yan. Ito pa isa, tingnan niya, sinapian ng taga-UP, pinuwain na kagad, portrait, nakatungkab naman. Yun nga lang mga tol dahil 6'3 nga lang siya, medyo maliit to Pansinin nyo to mga tol ha. Ayan, tingnan nyo, inabot pa nga yung tira niya sa 3 points baos sa pansitan. Pero okay nilaro niya rito ha. At nanalo pa nga sila sa overtime. 27 points, 3 rebounds, 2 assists, 10 out of 18 sa field goals, 3 out of 8 sa 3 points at 4 out of 4 naman sa free throw. Hoy, like mo, hoy, like mo, malay ka na. Tapos yung isang laro naman niya laban sa malakas na Cavaliers, napakarami talaga niya tinira dito Ayan, drive and kick out, open niya, portrait, patay ka dyan. O yan pa isa, fast break. Ayun, nalito pa nga yung depensa Pinilit na lang tuloy ni Afro makahabol. Ayan, portrait, patay ka dyan. Grabe kumpiyansa nito mga tol ha. Hindi talaga nagdadalawang isip. Basta nakita ang bakat, bubuhayan na kagad. Pinoy na Pinoy portrait, nakautukab naman. O yan, tinan nyo mga kampi niya lahat sila, si Jared McCain na tinuturo Siya na nga lang umatake sa pick and roll, nag-under the screen. Ayan, nakita na naman ang bakal, binuhayan na naman, portrait na naman, patay na naman. Aba, nakakashoot naman kahit buhaya, diba? O yan, tinan nyo, buhayang-buhay talagang hayop no? Tinira na kagad, portrait, tungkab na nga. Aba, paano hindi mo naman masasabihan ng buhay ito? Talagang buhay naman talaga itong hayop na to, napakabuhaya Ayan, tinira naman, portrait na naman, tungkab naman yan. O ito, hulaan nyo kung ilang beses tumira ng 3 points dito. 13, napakarami. Ayan pa, off the ball screen, portrait. Ayun, minalas na nga, 13 ba naman Pero wag ka ha, sa 13 na yun, 6 naman do pumasok. Ayan, pasa mo sa akin tol, pasa mo sa akin. Nalibre ako, pasa mo sa akin. Ay, ayaw mo. Hoy, pasa mo sa akin, pasa mo sa akin. Ayan, pinuwain na kagad, portrait, patay ka dyan.
Aba, kapag ganyan naman shooter talaga, di ba? Pwede naman talaga magbuhay ang ganyan. Nakakashoot naman eh. O yan, nilay-up. Wala tuloy. Nakakuha ni Yagbulsele. Tinan mo siya, oh. Pwesto na kagad talaga. Tol, pasa mo sa akin. Libre ako. O yan, sa'yo na. Open niya, portrait. Patay ka dyan. Wala rin kasi si Tyrese Maxipil dito, mga tol, no? Kaya ayan na naman siya. Binuwaya na nga ng binuwaya. Portrait na naman. Patay na naman. Tapos kagaya kanina, mga tol, di ba? Kapag sumalaksak siya, nakapunta siya dyan sa pwesto na yan, no? Diyan siya talaga madalas tumira. Ayan, oh. By the way, patay ka dyan. Aba, makain ha, kapag yung galaw mo na yan na perfect mo, style megastar Kyrie Irving yung galawan na yan ha, maganda yan. Ang dami na naman kasing ganyan nakita ko eh. Isolation, tapos nalapit niya sa pwesto na yan, oh. Tapos itira na dyan, ayun, patay na naman. Again mga tol, hindi yan kagaya nung kinatuklaw, diba? Yung bigla pupulot na lang habang sumasalaksak, bigla tatalon. Eto, merong konting tigil talaga eh. Mas kagaya na kina Android number 2 na tumitigil muna bago tumira na ganyan. No, patay ka dyan. O yan pa, nagka-switch siya, no? Tapos isolation na kapag ganyan, diba? Yan, step back jumper ginawa. Alam ko, malakas naman. Pero nakikita nyo ba mga tol, yung pagka 3 level scorer ng batang ito? May tira kasi talaga dito sa ganitong range eh, no? Yan, no? Patay na naman. Yung pa-floater actually, mga tol, bihirang-bihira ko nakita nagpa-floater 2 eh. Pero yung isa, tinan mo, nanggulang siya dyan, tapos bigla pa-floater, pabanda yan. Ang mukhang magaling siya, dun talaga sa short range eh, no? Pero itong mga layup talaga na to, mga tol, tingin ko talaga, kailangan niya ma-improve yung mga layup niya na ganito eh. O baka sabihin nyo naman, tol, baka naman kasi dahil nga maliit siya, diba? Kaya nahihirapan siya lumiit. Palalaki yung kalaban eh. O, at tanong ko sa inyo, ano ba ang height ni na megastar Kyrie Irving? 6'2" lang yun eh. Eto si Jared Macain, nakakalip naman siya ng ganyan. Ayan, finish ka na talaga, hindi pumapasok eh. Nakakasalaksag naman siya palagi, diba? Kaso, hindi nga lang niya makonvert talaga yung mga layup niya na ganyan. Ayan, baos pansitan. Isipin nyo na lang mabuti yun mga tol. Siya ang number 1 sa lahat ng rookie sa scoring ha. Tapos ang dami pa niya nasablay ng mga layup na ganyan. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, marami talaga siya nakakuha puntos sa mga short range na ganito, tsaka sa mga 3 points na ganyan. Hindi puro loob lang talaga eh. So pag ito mga tol, pag na-convert pa lalo niya yung mga layup niya, baka next year pa lang, baka second year pa lang nito, above 20 points per game na kagad tong batang to eh, no? 34 points siya rito ha, 2 rebounds at 10 assists pa nga. Hindi pala buhay, mamasa pala, no? 12 out of 26 sa field goals, 6 out of 13 sa 3 points at 4 out of 4 naman sa free throw. Tapos laban naman sa Brooklyn Nets, ganun na naman eh, consistent talaga eh. Kick out sa kanya sa corner, tinira na kagad, portrait, patay ka dyan. Ang isang pagkakaiba napansin ko rito, dito naman, mas maraming beses siya naglaro ng off the ball. Ayan nasa corner naman siya, kinikot na naman sa kanya, open niya, portrait, patay ka dyan. Ito pa isa, pagkababa niya, tol, wala akong pantay, pasa mo na kagad sa akin. Ayan na nga, binuhay na kagad, portrait, patay din yan. 6 na 3 points na shoot na rito mga tol, ang dami no? O yan pa, tinan niya, dalawa na nga lumapit para mag-contest talaga eh. Pero wala, kumpiyansa talagang hayop na to. Layo pa niya, portrait, patay ka dyan. Ito pa, naku po, nagbababa pala, tinan niya, nakatingin na kagad sa bakal eh. Ayan, screen na, ayan, nakita na nga ang bakal, tinira na kagad, open niya, portrait, patay ka dyan. Ito pa isa, tingnan niyo, iniwanan siya ng bantay niya, sabi niya, akin na tol, akin na, open ako. Ayan, open na nga, portrait na naman, patay na naman. 6 out of 11 siya sa 3 points. So ibig sabihin, merong ibang supply, diba? Ayan, lumilipat na nga siya ng pwesto, open niya, portrait, tungkap naman yan. Pero napansin niyo ba mga tol, karamihan talaga ng mga tira niya rito, galing talaga sa mga kickouts, diba? O yan pa isa, portrait na naman, tungkap na naman. Tapos again, nakita ko na naman yung mga discarding style Kawhi Leonard o kaya DeMar DeRozan, diba? Lalapit lang dito sa may free throw, tapos yan natitira, yan, awa pa nga. Gusto ko talaga yan kasi ang trend talaga ngayon mga tol sa scoring, diba? Puro 3 points tsaka salaksak lang ang ginagawa eh. Konti na lang talaga yung balance eh, no? Yung 3 level talaga. Yung meron din tira dito sa midrange na ganito, patay na naman. Kaya tignan nyo mabuti to mga tol ha. Ayan, isolation yan no. Pumihit siya, tapos pumegi siya. Kumagat tuloy eh no. Kasi nga, tumitira talaga siya sa pwesto na yan eh. Ayan, sinapian ni Marlo Aquino, under the kili-kili. Pumasok pa nga, Pinoy nga to. Pero again, kagaya kanina, sasabihin ko na naman, kailangan talaga niya ma-improve yung mga layups niya. Pero ayan, pumasok naman yan. O ayan, tignan nyo nila kung bakit ko nasasabi yun ha. Nakakalusot naman siya palagi kasi eh. Pero ayun, kapag inilayup na niya, sa finish talaga siya lumalaylay eh. O ayan pa isa, sumalaksak, sabay hesitation pa nga, ang ganda oh. Pero tignan nyo, nabutata siya ni Parrot. Si Parrot yan mga tol ha. Ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko na nakabutata si Parrot eh. Pero nandun naman talaga yung galaw mga tol eh no. Yan, tingnan nyo, ang ganda nga ng galaw niya dyan no. Sa dulo lang talaga nabibitin palagi. Nabutata na naman siya dyan. So yun mga tol no, meron naman talaga reason kung bakit si Jared Macain ang number 1 sa rookie ladder ngayong season. Siyempre, sa points per game pa lang siya number 1 eh. Kita nyo naman, diba? Mula 3 points, may tira. Sa midrange, may tira. At saka sa mga layups, meron din naman. Yun nga lang, kailangan talaga niya ma-improve pa yung mga layups niya.
Pero sigurado ako talagang 3-level scorer ang batang to. Pero buenas din siya mga tol na paano ba naman wala si Patay Gutom, wala si Tyree Maxi with wings, wala si Bakus. Kung nandun yung tatlong yon, di ba malabong magamit talaga siya ng ganito katindi ng Sixers. Parang minsan nga siya pa yung nagiging first option ngayon sa opeso nila, di ba, kapag wala yung tatlong yun Ang tanong magtuloy-tuloy kaya to? Siya na kaya talaga yung maging rookie of the year ngayong season? Ang sagot ko dyan mga tol, basta palaging wala si Bakus Embiid, 90% sure siya na talaga ang magiging rookie of the year this season. At kahit pa sabihin niyang 10% lang siya dugong Pinoy, actually kakagatin talaga palagi ng media. Ako nga kinagat ko Pero para sa akin, it doesn't matter pa rin naman talaga. Kasi 20 years old na to mga tol ano ba rule sa atin sa FIBA? Basta wala kang passport before 16 years old, hindi ka pwedeng maglaro sa Gilas. Ganun yun unless na siguro kung naturalist player ka kagaya ni Clarkson. So hindi importante yung percentage. Ang importante may passport ka ba o wala. Pero kung skills lang ang pag-uusapan mga tol, legit talaga no? Score talaga tong batang to. Ang tingin ko nga rito minsan, parang si Kamang Tomas ng Brooklyn Nets to Bigyan mo siguro ng bigyan ng chance to para maging 25 points per game din to sa future. Okay na panghimagas, mag-like kayo mga hater Jared Makain.